Good day mga kababams booklet. I just want to share something important for all my fellow traders na gumagamit ng G-Crypto. And yes, alam ko na ang dami nang nag-comment regarding sa issue na to. Kapag gumagawa kayo ng transaction, hindi nagre-reflect yung pera nyo sa inyong portfolio. Well, today na-experience ko talaga yan and ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung ginawa ko and kung masusolusyonan ba. So, kailangan tapusin nyo hanggang dulo para wala kayong makaligtaan na details dahil napaka-importante na makuha ulit natin yung ating pera sa GCash. And masasagot na din natin kung scam nga ba ang GCash or mapagkakatiwalaan pa rin ito. Okay, let's start. Ano nga ba yung nangyari? So, ayan, ipapakita ko sa inyo, I place a buy limit order for Bitcoin on Gcrypto. So, okay lang kahit hindi buy limit yung ginawa mo. Kasi pareho lang naman yung problem natin. So, in my case, the target price was hit and the order disappeared from my open order. So, makikita nyo dito, bigla na lang nawala. So, ibig sabihin yan, normally, it means executed na, right? Pero, eto yung problem. It didn't show up in my portfolio. So, makikita nyo dito, hindi nadagdagan yung pera ko and wala dito sa may Bitcoin. So, Bitcoin kasi yung binay ko na crypto. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa may help center. So, para makapunta tayo sa help center, ituturo ko sa inyo. Okay, let's dive in. Just tap Help Center dito sa ating homepage ng GCash. So, lalabas kayo sa Gcrypto. Then, here itap natin yung So, under nitong need more support, meron ditong get help. Ito yung itatap nyo para makapag-start na tayo. And dito sa may get help, makikita natin dito yung show more articles. So, kung wala dito, pwede natin i-search. So, ang problem ko ay Gcrypto. So, ang isi-search ko dito ay Gcrypto. So, once na ma-search na natin yung Gcrypto, makikita natin dito yung mga articles na pwede natin basahin dahil meron na din kalakip na solution yan sa problem. But, kung wala naman dito or kung hindi naman helpful, ang gagawin natin, hanapin talaga natin yung mismong Gcrypto dito sa my categories, dito sa may baba. So, itap natin dito yung Gcrypto and ito yung mga iba't ibang articles pa rin. So, kung ang problem mo ay hindi nga nag-reflect dun sa iyong portfolio, pwede natin itap dito yung my crypto transaction has not been reflected in my Gcrypto wallet. What do I do? So, kailangan talaga natin malaman kung ano nga ba dapat natin gawin kung hindi nag-reflect yung amount dun sa ating portfolio. Pero kung yung iba hindi sila makapag-send or receive crypto in Gcrypto, pwedeng ito yung piliin mo. And madami pang iba, pero ang piliin natin ngayon yung topic natin today. So dito, ayan, meron ditong explanation. So pwede nyong basahin yan and kung helpful naman, okay na. Gawin nyo na lang kung ano yung kailangan nyong gawin. But kung hindi naman siya nakatulong sa inyo, kailangan talaga natin kausapin yung customer service para ma-address yung issue ng ating account or ng ating transaction. Hanapin natin yung pinakasubmit ticket natin, okay? There you go. So, makikita nyo dito sa may pinaka-lower part yung contact us and itatap natin chat with Gigi. And tapusin nyo kasi importante ito, okay? So, dito, ang ilalagay nyo yung mismong problem nyo. So, ayan, i-greet tayo ni Gigi. So, in my case kasi, yun nga gumawa ako ng transaction pero hindi nag-reflect. Pero, i-include ko din dito na buy limit yung ginamit ko. Kung hindi naman buy limit and ang ginawa nyo, mismong buy button yung ginawa nyo, okay lang din. Yun yung ilagay nyo dito. Alright, dito mapapansin nyo, ang nilagay ko dito or ang finorm ko na message ay I place a buy limit order on my Gcrypto account. Once the target price was reached, the order was executed. When I check my account, the order was no longer open. However, my portfolio did not reflect the Bitcoin I purchased. Pero kung ang ginawa nyo yung buy lang and hindi naman na kayo gumamit ng buy limit, yun yung ilagay nyo. And makikita nyo din sa screen yung pwede nyong i-copy, okay? Para hindi na kayo mahirapan mag-form pa ng paragraph, okay? So, once na masend na natin, ang nakalagay dito, thank you for sharing the details of your situation, blah, blah, blah. And yung pinakadahilan dito ni GCash, if yung portfolio daw natin ay hindi naipakita yung binay natin na crypto, for example, Bitcoin, maaaring ito ay due to a delay in updating the asset dashboard. So, pwede daw natin i-monitor yung status ng ating limit orders or ng ating orders through the asset dashboard. Pero ang problem ko kasi is, maging risk sa akin yun dahil paano kapag na-hit na yung target amount ko. Now, dahil yun yung sagot sa akin ni Gigi, so ang nireply ko dito,
the order has already been executed since it is no longer listed under open orders. How long does it usually take for the purchase amount to reflect in my account? So, napaka-importante na tanungin natin si GCash kung gaano nga ba katagal magre-reflect yun sa ating account. Kasi kapag hindi natin na itanong yan and maghihintay lang tayo na walang kasiguraduhan, syempre yung pera natin yung nakasalalay dyan. So, kailangan natin silang kulitin dahil trabaho talaga natin, trabaho nila yan na bigyan tayo ng update or maging accountable sila dito sa pangyayaring ito. Dahil kadalasan kapag na-execute na or successfully na-buy na natin isang crypto, kailangan mag-reflect agad yan sa ating account katulad ng ibang platform. Now mga kabomboms, as a trader, medyo disappointed ako sa naging sagot ni GCash dahil ang nilagay nila dito, once nga daw na confirm na and mark as successful na yung funds natin, it should be available immediately after payment. However, during daw sa high trading volumes, maaaring mag-take ng a little longer para ma-process yung ating order. You can check the status of your orders in the GCrypto transaction page and verify your transactions through your transaction history within the app or email. Well, etong sagot ni GCash, medyo nalalabuan ko in my part. Kasi ang tinatanong ko dito, gaano ba katagal bago mag-reflect yun sa aking account? Kasi successful na wala na siya sa open orders. Ibig sabihin, kailangan mag-reflect na yon para makita natin kung ano na ba yung status ng ating tinitrade. Diba? Kung natatalo na ba tayo or tumataas na yung pera natin. Kasi paano tayo gagawa ng decision natin if ever na biglang bumagsak yung crypto na binili natin? Diba? Hindi na natin masisell agad kasi hindi pa nagre-reflect dun sa ating account. So, for me hindi ko gusto na ang excuse lang nila dito is during high trading volumes, it may take a little longer to process. Well, for me, na-process na yun kasi wala na siya sa aking open orders. So, kailangan nag-reflect na talaga siya para nasusubaybayan natin kung ano na ba yung nangyari sa ating pera. Now, dahil medyo malabo yung naibigay na kasagutan sa atin ni Gigi, so ang nilagay ko dito, so do you mean that the order is not yet considered successful even though it no longer appears in the open order list? Isn't that unfair to traders, especially short-term traders? If an order has already been executed and removed from open orders, it should immediately reflect in the Bitcoin portfolio. How long do I need to wait for this to be credited? So dahil medyo malabo or nalabuan ako sa sagot ni GCash, tinatanong ko mabuti kung hindi pa ba considered successful yon kung wala na sa open orders. Diba? So nawala na yung pera natin doon, ibig sabihin na execute na talaga yung order natin and kailangan talaga makita na natin yun sa ating portfolio. And napaka-importante na paulit-ulit natin tatanungin kung gaano ba katagal ang paghihintay natin para makita na natin na makredit yon sa ating mismong account. So ang sagot niya dito, naiintindihan niya daw na yung concern natin or yung concern ko ay about sa timing of the reflection ng executed GCrypto buy limit order ko sa aking portfolio. Once nga daw na yung limit order is executed, it should reflect in your portfolio immediately. However, during periods of high trading volume, there might be slight delays in processing. So, slight delay lang daw. Gaano kaya katagal yung slight delay? Okay, so it's been 3 hours na, wala pa rin, hindi pa rin nagre-reflect sa account ko. Kasi malinaw din naman sinasabi dito ni GCash na kapag yung order nga natin ay hindi na or wala na siya sa listed under ng open orders, ibig sabihin typically considered successful na. Pwede daw natin i-verify yung status ng ating order through the GCrypto transaction page and check natin yung transaction history natin within the app or any email. Ang problem nga is tapos na dahil wala na siya sa open orders and na-execute na talaga. So, ang pinaka-excuse lang dito dahil daw sa high trading volume, which is parang hindi naman siya sapat na dahilan. Kasi pera natin yung hinihintay natin na mag-reflect dun sa ating account, di sana hindi na lang nila in-execute yung ating order, di ba? Kasi pwede natin i-cancel or at least yung pera natin hindi pa umaandar. Mali ba natin kung umaandar na pala natatalo na, hindi natin nakikita or hindi natin nasusubaybayan yung pera natin, di ba? Parang ang sakit naman sa part nung nagtiwala dito sa may GCash. Well, hindi ko sinasabing scam. Based lang to sa nararamdaman ko or emotion ko. Kayo ba mga kabomboms, ano ba yung masasabi nyo sa ganitong issue? Kapag halimbawa, successful na kayo nakapag-buy ng crypto, nawala na yung pera nyo. Pero ang masakit, hindi nag-reflect sa account nyo yan. Diba parang unfair naman, saan natin
Saan natin i-monitor yung pera natin ngayon? Diba? Tapos ang idadahilan lang sa atin, due to high volume. No, hindi. That's not enough eh. Diba? So, mag-form tayo ng tamang message. Ito yung reply ko kay Gigi, and pwede nyo din i-copy to para maipakita natin yung frustration natin sa mga pangyayaring ganito. So, kung considered high volume trading, then bakit yung buy limit order ko, dapat hindi na lang siya na-executed, di ba? Kasi once na yung order natin na-execute, dapat magre-reflect na agad yun sa ating portfolio without delay. Kasi tumatakbo yung oras eh. But, yung funds ko ay effectively stuck na, di ba? If my target price is reached, I won't be able to place a sell limit order because the Bitcoin hasn't appeared in my account yet. So, ganun din yan. Even hindi Bitcoin yung binayin yung crypto, kapag hindi pa rin tayo nakakapag-monitor ng ating crypto, ibig sabihin, wala tayong option para i-sell yan if ever, di ba? If ever na makuha na yung target price natin, hindi tayo makakapag-sell kasi hindi tayo makakapagpindot dahil hindi nga nag-reflect sa ating account. Dapat di nawala yun sa ating open orders or dapat hindi muna na-execute yun. This delay creates a serious risk for traders, especially those operating on short-term strategies and need to be addressed urgently. So, kailangan talaga ma-address nila agad the issue at magawa ng paraan to kasi dapat hindi na-execute talaga yung aking order. Kasi, kung hindi rin naman pala magre-reflect yun sa account ko, saan ko i-monitor yung pera ko? 'Di ba? It's not about money lang eh, kasi nagtiwala tayo and syempre napakalaki na ng GCash, pinagkakatiwalaan talaga natin yan at ang dapat na proper nakikita or monitor natin yung perang tinitrade natin kasi pinaghirapan naman natin yan, hindi natin pinulot yan or hindi natin hiningi. So kailangan talagang meron transparency, di ba? So, isasend ko na to. And by the way, kung meron kayong gustong i-add, halimbawa na-encounter nyo yung ganitong problem and hindi nyo alam yung mga sasabihin nyo or isasagot nyo, iwan nyo lang yan sa ating comment section. And syempre, igagawa namin yan or i-form namin para naman meron kayong i-reply sa help center ni GCash, okay? So, eto na naman yung sagot ni GCash dito. So, pakinggan natin or basahin natin. Intindihin natin mabuti, baka nga naman may points sila para i-delay yung ating pera or hindi natin i-monitor. No, I'm just kidding. Mga kabombams, ay makikita nyo na sinasang-ayon na naman nila I understand your frustration with the delay in reflecting your executed buy limit order in your portfolio. Pero ito na naman yung dahilan. During periods of high trading volume, there might be slight delay in processing. Processing pa rin ba yun? Wala na yung pera natin, hindi na natin nakikita, hindi nga natin alam bakit biglang naglaho, di ba? Parang na zero balance tayo ng ganun-ganun lang kasi wala na siya sa open orders na-execute na. Mabuti sana kung nakikita pa rin natin doon, di ba? Hindi pa successful. Pero wala na eh. Nag-zero balance na tayo. Hindi nagre-reflect doon sa ating account. Tapos ito yung mababasa natin na reason ni GCash. Hindi naman sa pero yes, frustration talaga yung nafe-feel ko. Alam nyo, ang tagal-tagal ko nang ginagamit si GCash and meron na din ako mga video dyan na ipakita ko na sa inyo kung paano ba manalo sa may Gcrypto, kung paano ba mag-withdraw ng pera, kung paano ba mag-buy. Pero this time, talaga na-disappoint ako kasi eto yung makukuha kong sagot after kong maghintay kung gaano katagal. Ang gusto ko lang naman malaman kung gaano ba katagal magre-reflect sa aking account kasi na-execute na yung order ko. Now, dito ang i-reply ko, as a short-term trader, how am I expected to act if my target price is reached but the purchased Bitcoin hasn't appeared in my account? Diba? Kung halimbawa short-term trader ka lang, tapos yung expected mong target price na-reach na, paano ka ngayon magsisell? Kung hindi mo pa nga nakikita or hindi pa nagre-reflect dun sa may account mo, yung crypto na binay mo. Diba? Wala tayong option para ma-monitor yung ating sariling pera. So, kailangan talaga maging accountable sila and ma-ensure nila na yung orders natin ay magre-reflect. Diba? Na-execute na yung orders natin eh. So, send natin to. And you know what? Ito yung sagot na naman ni GCash na yes, naiintindihan niyo yung urgency nung pagiging short-term traders, natin. Pero, dahil nga daw sa high volume o high trading volume, there might be slight delays in processing. Ang sa akin lang naman, kailangan kong malaman kung gaano ba katagal yung delay na sinasabi nila. Kasi pera ko yung nandito eh. Diba? And successful na kasi. So, sabi dito, you can verify the status of your order through the Gcrypto transaction page and check your transaction history. Ang problem nga, hindi natin mabe-verify or hindi natin mamamonitor kasi kusang naglaho yung pera natin.
na-execute yung order natin pero hindi nag-reflect dun sa ating account. So, saan natin i-verify or saan natin i-monitor yung ating pera? Diba? Napaka-big question nun. Nagigets niyo yung point ko, guys? Diba? Parang, saan ako mag-monitor sa hangin? So, eto ay reply ko and parang ayoko na munang makipag-usap dito sa may GG na to kasi parang computerized. Well, pwede rin naman tayo humingi ng live agent. So, nilagay ko dito, I understand that the high trading volume can cause slight delays, but as a short-term trader, I rely on executed orders being reflected immediately. And ayan, so hindi ko na babasahin lahat, pero alam niyo yung nararamdaman ko at this moment. Parang yung loob ko, parang naaawa ako sa mga taong nagtitrade na gusto lang kumita and nakikipagsapalaran sila na tumaas yung pera nila, tapos parang ang hirap-hirap mag-reach out sa my health center ni GCash na hindi man lang tayo mabigyan ng timeline or makapagbigay man lang ng clear timeline kahit sana estimation kung kailan ba magre-reflect yung funds natin dun sa ating account. Kasi alam nyo, makaka-affect talaga yan sa trading decisions and opportunities natin eh. And nakakaawa lang yung mga taong nahihirapan talaga o paano gagawin nila. Tapos yung pera pala nila na yun na lang yung last money nila. Di ba? Dapat hindi ganito. Dapat once na ma-execute na yung pera natin, dapat nagre-reflect na agad yan sa ating accounts and dapat namomonitor agad natin yan. So, yun lang naman yung sa akin. Hindi naman ako galit sa may GCash pero concerned lang din ako para sa iba. Okay? Medyo nakakainis na talaga na ulit-ulit lang na I understand, puro I understand, and ang excuse lang dito is yung high trading volume nga daw, kaya maaaring na-delay yung processing ng ating order. Well, hindi naman siya delay kasi na-execute na, wala na siya sa open orders. Ang tinatanong ko na lang is kung kailan ba or gaano ba katagal magre-reflect yun sa aking account, na kailangan dapat nag-reflect na kasi saan natin i-monitor yung ating pera. Gets nyo? So, parang hirap-hirap naman nilang i-reach out. So, dito, tatry natin magla-live agent na tayo. Dapat pala kanina ko pa ginawa, no? At least naipakita ko sa inyo, di ba? Yung step by step or kung paano makipag-usap dito para alam din natin yung ating mga sasabihin. And yes, yung pag-aalala ko para sa mga taong hindi masyadong magaling mag-English or hindi marunong mag-English, yes, nasa inyo po yung pag-aalala ko or yung concern ko. Sana maayos yung mga problem nyo regarding sa mga ganitong topic. And sana kapag nagre-reach out tayo sa mga app na pinagkakatiwalaan natin katulad ng GCash, sana naman pwede silang makausap ng Tagalog or mabigyan talaga tayo ng solution. Especially pera kasi pinag-uusapan dito. Alright, so now, ayan, magsasuggest na ako or hihiling na ako ng live agent. Okay? So, let's wait kung ano yung re-reply ni Gigi. Pakiramdam ko talaga hindi live agent to kasi eto na naman, hindi naman nagpakilala. Diba kadalasan kapag live agent ni GCash nagpapakilala. Pero eto, nakalagay na naman dito parang computerized. Let's see kung ano yung i-reply nitong live agent ko, no? Kung live agent nga man siya. Tayin lang natin mga kaboboms. And huwag niyo kalimutan pala mag-like and subscribe para updated kayo sa mga tutorials na i-upload natin na maaaring makatulong sa inyo. So, ayan, just to confirm. And humingi pa ng confirmation sa akin si GCash. Just to confirm, you place a buy limit order on your GCrypto account and although the order was executed and is no longer listed under open orders, the Bitcoin you purchased has not yet appeared in your portfolio. So, tama naman yung kanyang explanation. So, ang nilagay ko dito, yes. And let's see kung ano i-reply ni Gigi or ni live agent. Thank you for confirming the details. I understand the importance of having your executed orders reflected promptly in your portfolio, especially for short-term tradings. What the? So, yan yung reply niya. So, walang resolution, walang explanation na, and hindi niya talaga tayo bibigyan ng clear timeline kung kailan magre-reflect sa aking account. So, ang pinapalabas ni Gigi or ni live agent dahil nga talaga yun sa high volume trading. Okay, so magmo-monitor na lang ako siguro sa hangin kasi wala naman akong i-monitor na sa aking account dahil wala na akong makitang pera. Anyway, don't worry mga kabomboms, tatapusin ko na muna yung video na to ngayon kasi magpapahinga muna ako, pero don't worry dahil i-contact natin sila sa kanilang email. So, pinaka last message ko dito, may I know how long it will take for the purchased Bitcoin to reflect in my portfolio. So, last na to kapag okay. So, wala pa rin silang katiyakan and wala pa rin silang clear timeline na ibinibigay sa akin.
So, mag-i-email tayo and sa next part ng video na to, ilalagay ko na lang yung link sa ating comment section. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba tayo magre-reach out sa kanilang email and syempre i-update ko din kayo kung gaano nga ba katagal or kung magre-reflect pa ba or hindi na magre-reflect yung aking crypto na binili sa Gcrypto. Magre-reply dyan or magko-comment, maaaring sa maintenance issue lang or meron siguro maintenance token. No! Kahit maintenance po yan, dapat hindi na-execute yung order ko, di ba? In-execute na nila eh. Ibig sabihin, meron na dapat akong minomonitor ngayon para nasusubaybayan ko kung tumataas o bumababa ba yung aking biniling crypto. So, ayan, makikita niyo yung portfolio ko, 14 pesos pa rin, katulad nung same amount pa rin yan bago ko nag-start mag-buy. Kung part 2 nito, ilalagay ko na lang yung link sa ating comment section, okay? So, mag-i-email tayo. So, para sa mga katulad ko na pareho yung na-encounter na problem dito sa Gcrypto, don't worry guys. Babalik at babalik yung pera natin at monitor natin yan. Pero sana naman, kapag naipakita na yung pera natin, hindi pa ganun kababa yung ating pera or hindi pa nare-reach yung target price na gusto natin. So, that's it mga kabomboms, and kung meron pa kayo mga katanungan, iwan nyo lang yun sa ating comment section, and thank you sa pagsama sa akin sa ganitong issue na na-encounter ko sa may Gcash. And yes, hindi po ako galit sa Gcash dahil pinagkakatiwalaan ko to, pero sana bigyan na agad talaga ng solution at within 24 hours sana mag-reflect na yung amount ng aking pera, kasi kung hindi, syempre hindi na ako gagamit ng Gcash or hindi na ako mag-trade sa kanilang Gcrypto dahil para saan pa, di ba? Anyway, bye and see you again. God bless.